Ang monstro na isinilang ng malasakit. Ang matalinong pagharap sa dagat hilagang Luzon. May depekto ang monitor. Talaga bang gagamitin ninyo ang 2 pirasong kalawang na bakal na iyan para hadlangan ako? Ang magandang kapitana ng Russian Pacific Fleet ay nginisian lang ang trump card ng Pilipinas, isang proyektong nagkakahalaga ng daan-daang bilyong piso. Hindi ito nakapagtataka. Sa likod niya ay ang Varyag, ang carrier killer na pinamumunuan ng di mabilang na barkong pandigma, habang ang Pilipinas ay tila isang nag-iisang anino na halos maglaho sa alon. Sige, umabante. Hindi mo kailangan ng preno para lamang tapakan ng isang langgam. Ngunit hindi niya namalayan ang anino na iyon na sinasabing may 128 misil na kayang pahinain, maging ang banta ng mga hypersonic ay isa palang kuta na lumulutang sa dagat. 1650 kilometro ang layo. Ngunit ang puso ng kapitana ay matagal nang nakalantad sa mata ng Diyos. Ito ang misyong inialay namin sa susunod na henerasyon, ang pagpapatunay ng dangal ng Pilipinas. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like para suportahan kami. Hinihiwa ng gray at malamig na alon ng dagat hilagang Luzon ang tubig. Ang Russian Pacific Fleet, isang kumpol ng maitim na anino na bumabalot sa dulo ng abot tanaw, ay unti-unting lumalapit, nakamamatay, at tiyak, hindi ito matatawag na simpleng drill lamang. Sa gitna ng kumpol ay nakaupo ang Varyag, isang multo ng Cold War at ang pinakamalakas na missile cruiser. May haba itong 186 metro at sa magkabilang gilid ng kanyang dambuhalang katawan ay nakahilera ang malalaking tubo ng anti-ship missile na Vulcan na dinisenyo upang palubugin ang mga carrier ng kanluran. Katabi nito ay ang frigate na Marshal Shaposhnikov na dahil sa makabagong pag-aayos ay nilagyan ng matinding lason. Ang Vertical Launching System, VLS nito, ay puno ng cruise missile na caliber na umaabot sa bilis na ilang beses ng Mach, at ang ipinagmamalaking hypersonic missile na Zircon na sinasabing interception proof. Ang ruta ng kanilang pag-abante ay halos humahaplos sa teritoryo ng Pilipinas. Ang malamig na boses ng kapitana ay umalingaw-ngaw sa bridge. Para sa kanya, hindi pa rin ito higit pa sa isang simpleng paglalakad. Ano ang magagawa ng maliit na bansang ito sa harap ng ganitong kalaking puwersa? Ngunit isang boses mula sa radar ang nagtaas ng banta. Hindi na kumpirma ang anino ng barko sa unahan. 2 lamang. Isang tawanan ang kumalat sa bridge. 2 lang? Sa harap ng isang armada ng 12-dosenang barko? Mga suicide bomber ba sila? O mga hangal na hindi marunong magbilang? Ngunit hindi nila napansin ang hindi pangkaraniwang laki ng 2 barko. May haba itong 190 metro at displacement na 12,000 tonelada. Ito ang Aegis System-equipped vessels ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ang BRP Hari at BRP Lakandula. Ang pambihirang laki nito ay maituturing na reinkarnasyon ng balangay ng mga ninuno. Bakit kailangan itong gawing ganito kalaki? Bakit 2 lang? Dito nakatago ang kahibangan na puno ng malasakit ng isang bansang ikinagulat ng mga militar sa buong mundo. Sa simula, ang defense system na ito ay inilaan na ilagay sa lupa. Ang Aegis Ashore ay isang perpektong plano upang protektahan ang buong Pilipinas gamit lamang ang 2 base sa Luzon at Palawan Kanluran. Ngunit ang planong iyon ay biglang winakasan. Hindi dahil sa teknikal na depekto. Hindi dahil sa kakulangan sa budget. Isang dahilan lang. Dahil mayroong hindi zero na posibilidad na ang mga booster fragment, ang natitirang sunog ng interceptor missile, ay mahulog sa bahay ng sibilyan sa labas ng drill area. Hindi natin hayaang may isang piraso ng basura ang mahulog sa ulo ng ating mamamayan. Ang matinding pagpapahalaga sa buhay ng tao na ito ang nagpalibing sa plano ng land-based system. Ngunit hindi nila pwedeng pabayaan ang depensa. Kung hindi pwede sa lupa, ano ang gagawin? Dagat? Ilutang ang buong land-based system sa dagat. Ito ang dahilan kung bakit isinilang ang mga dambuhalang ito. Hindi mahalaga ang balanse ng barko o ang gastos. Kung para ito sa kaligtasan ng mga mamamayan, haharapin nila maging ang limitasyon ng pisika. Ang dedikasyon ng mga inhinyerong Pilipino ang nagpilit na isiksik ang SPY-7, ang pinakamalakas na radar sa mundo, at ang 128 missile sa isang katawan ng barko. Bawat isa ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 395 bilyong piso. May magsasabing mahal. Ngunit ang narito ay hindi kalawang na bakal na nabibili ng pera. Ito ay ang konkretong matinding pangako ng bansa na walang sino man ang mamamatay. Hindi alam ng mayabang na kapitana ng Russia ang halimaw na isinilang ng kabaitan na ito.
Inikot niya ang kanyang daliri dahil sa inip. Huwag nang magbigay ng babala. Ilawan ninyo ang fire control radar. Patitigilin ko ang tibok ng kanilang puso sa tunog ng lock-on. Ang fire control radar ng Marshal Shaposhnikov ay nagsimulang gumalaw tumutok sa dalawang barko ng Pilipinas. Isang pindot lang at ang Mach 9 Zircon ay gagawing kahoy ang mga ito. Simula ng pag-iilaw. Nanispose. Tumigil ang daliri ng radarman. Anong nangyayari? Dali! H, hindi po maaari, Kapitana. Ang boses ng sundalo ay nanginginig. May pawis sa kanyang noo. H, hindi ko po ma-lock-on. Hindi ko po mahanap ang focus. Depekto? Anong ginagawa ng maintenance team? Hindi po tayo iniilawan. Tayo po ang nascan. Ang mga barko ng Pilipinas ay naroon sa monitor. Ngunit sa mundo ng elektroniko, sila ay parang multo. Hindi mahawakan. Masyadong malayo ba ang radar wave natin? O sadyang inililihis nila ang frequency? Hindi, Kapitana. Tingnan po ninyo ito. Ang Data Communication Officer ay sumigaw at inilabas ang analysis image sa main screen. Isang hindi kapanipaniwalang tanawin ang bumungad. Isang grid, parang sapot ng gagamba na hindi nakikita. Ang nakalatag sa kalawakan sa paligid ng barko ng Pilipinas. Libu-libong kilometro ang layo. Akala ng kalaban na silang nagpapaikot. Ngunit ang totoo, mula pa 1650 kilometro ang layo, pumasok na sila sa hadlang ng mata ng Diyos na ito. Kakahangalan. Sinabi mong pinagmamasdan na nila tayo mula pa sa likod ng abot tanaw? Ang elegante niyang tasa ng tsaa ay dumulas sa kamay ng kapitana. Isang tuyong tunog ang umalingaw sa bridge. Iyon ang unang tunog ng pagkabasag ng kanyang pagmamataas. System restart. Tukuyin ang interference. Ang bridge ng Varyag ay naging parang bahay ng pukyutan. Ang kapitana ay nakadiin sa console. Nakatingin sa screen na umiilaw sa pulang warning light. Ang kanilang ipinagmamalaking state-of-the-art fire control radar ay parang nakalubog sa putik. Kapag sinubukan nilang itutok, hindi makakita ng focus dahil sa di nakikitang dingding ng elektroniko na nakapalibot sa target. Jamming ba ang nararanasan natin? Tanong ng executive officer. Ngunit umiling ang communication officer na maputla ang mukha. Hindi po. Sa katunayan, kabaliktaran, ang ating radar wave ay sinisipsip. Sinisipsip? Kalokohan? Ngunit hindi sila humaharap sa isang kalaban na sumusunod sa karaniwang batas ng armas. Ang SP-7 radar, ang puso ng Aegis System-equipped vessel ng HTDP, ay hindi lamang isang detector. Ito ang mata ng Diyos na naghahari sa kalawakan, dagat at hangin dahil sa napakalaking output power ng gallium nitride. Ang distansya ng paghahanap nito ay umaabot sa 1650 kilometro. 1650 kilometro! Kung ilulutang ito sa dagat Pilipinas, makikita mo pa maging ang mga maintenance crew na gumagalaw sa kaloob-looban ng base ng Vladivostok mula nang umalis ang Russian fleet. Hindi, mula pa nang buksan nila ang kanilang engine, pinagmamasdan na sila ng Pilipinas. Hindi tulad ng umiikot na radar, ang fixed antenna ay patuloy na nakabantay. Zero blind spots, zero time lag. Akala ng Russian fleet ay palihim silang lumalapit sa ilalim ng hamog. Ngunit ang totoo, naglalakad lang sila na hubad sa isang stage na may spotlight. Bahala na. Kung hindi gumagana ang radar, gagamitin namin ng GPS guidance. Ang kapitana ay sumigaw ng hysterical at sa wakas ay hinawakan ng ipinagbabawal na buton. Zircon, handa! Ipasok ang koordinasyon. Bumukas ang VLS ng Marshal Shaposhnikov, ang hypersonic missile na 3M22 Zircon na inianunsyo ng Russian Ministry of Defense ay may spec na Mach 9 siyam na beses ng bilis ng tunog at sinasabing kayang lumusot sa anumang missile defense network. Kasabay ng malakas na dagundong, ang missile ay umakyat sa himpapawid. Mach 9, humigit kumulang 3 kilometro bawat segundo. Sa sandaling mailunsad, hindi na ito matitigil hanggang sa pagtama. Ang kapitana ay, sa wakas ay ngumiti ng konti. Tingnan ninyo, ito ang agham ng Russia. Matutumbok ba ng inyong ipinagmamalaking radar ang bilis na ito? Ngunit ang CIC Combat Information Center ng barko ng Pilipinas ay nananatiling kalmado. Sa dambuhalang screen sa harap nila, ang trajectory ng Zircon ay ipinapakita ng napakalinaw at napakabagal parang guhit ng bata. Target, Hypersonic Cruise Missile, hula. SP-7, simulan ng analysis. Kalmadong iniulat ng operator. Dito ipinapakita ang nakakatakot na ebolusyon ng SPY-7. Ang radar na ito ay hindi lamang nakikita kung nasaan ang isang bagay. May kakayahan itong suriin kaagad ang hugis, bilis
at heat source ng target at tukuyin kung ano ito at ipinahayag ng mata ng Diyos ang pangit na katotohanan na matagal nang inilihim ng Russia. Target speed analysis. Cruise phase, Mach 6.5. Terminal guidance phase, bumagal. Kasalukuyang bilis, Mach 4.5. Isang bulong ang kumalat sa pagitan ng mga officer sa CIC. Mach 9 ang sabi, hindi ba? Ito ang katotohanan. Ang bilang na inianunsyo ng Russia ay ang maximum instantaneous speed sa ilalim lamang ng perpektong test environment. Sa totoong labanan, kung kumilos ito sa komplikadong paraan, bababa ang bilis nito. Ang malamig na tingin ng SP, Shevin ay walang awa na naghubad sa myth ng pagiging pinakamalakas na nababalutan ng propaganda. Mach 4.5? Masyadong mabagal. Bulong ng direktor ng operasyon. Ang Mach 4 class ay sapat na para ma-intercept ng ating SM-6 missile. And sa katunayan, para sa processing capacity ng SPY-7, ito ay isang target na tila naka-slow motion lang. Ang ultimate strike na pinaniniwalaan ng kapitana bilang Invincible Spear ay naging isang simpleng tubo ng bakal na lumilipad ng mabagal sa harap ng cutting-edge radar ng Pilipinas. Interceptor missile launch. Ang SM-6 ay pinakawalan mula sa hulihan ng BRP Hari. Walang pag-aatubili. Ang interception point na inilabas ng SP-7 ay binago sa milimeter na katumpakan. Nag-cruise ang dalawang ilaw sa himpapawid at sa sumunod na sandali, isang putok na parang sparkler ang sumabog sa kalangitan. Jekko, na-intercept! Umalma ang bridge ng Varyag. Kalokohan! Mach 9 iyon! Bakit tinamaan? Bakit ninyo napabagsak? Sigaw ng kapitana. Hindi niya ito maiintindihan. Siya ay nabubuhay sa mundo ng fantasy ng catalog spec habang ang Pilipinas ay nakikipaglaban sa malupit na mundo ng pisika at hindi pa tapos ang nakakatakot na kapangyarihan ng SP-7. Ang radar na ito ay hindi lamang nagkukumpirma kung na-intercept ang misil. Mula sa pagkalat ng mga piraso ng sumabog, makikilala nito agad kung ito ba ay totoong warhead o decoy. Kahit pa maglunsad ang Russia ng daan-daang misil ng sabay-sabay, pipiliin agad ng SPY, spet ang mga threat na dapat pabagsakin at ang mga basura na dapat baliwalain at isasagawa ang processing ayon sa priority. Ang kombinasyon ng 128-cell missile launcher at ang super processing capacity na ito. Ano pang itatawag dito kundi kuta? Kapitan, may isa pa po akong iulat. Itinuro ng radarman ang screen gamit ang nanginginig na daliri. Ang interceptor missile po kanina, galing sa BRP Lakandula. Ano ngayon? Ang naggabay po ay ang BRP Hari. Napahinga ng malalim ang kapitana. Iyon ang tunay na lakas ng cooperative engagement capability na ipinagmamalaki ng HDDP. Ang BRP Hari ang nakakita sa kalaban, ibinahagi ang datos, at ang BRP Lakandula na nasa pinakamahusay na posisyon ang naglunsad. Ibig sabihin, ang dalawang barko ay hindi dalawa. Sila ay isang dambuhalang organismo na konektado ng data link na parang nerbiyos. Kahit pigilan mo ang isa, patuloy na lalaban ng isa pa. Paano ka mananalo laban sa halimaw na ito? Halimaw? Hindi. Halimaw talaga. Ang kapitana ay naupo sa kanyang upuan. Ang kanyang pagmamataas ay basag. Ngunit ang tunay na impyerno ay magsisimula pa lang. Hindi balak ng Pilipinas na magtapos sa pagtatanggol lang. Matapos patunayan ang pinakamalakas na shield, ngayon ay ipakikita ang pinakamalakas na sibat. Ang isa pang trump card na natutulog sa 128-cell ang cruise missile na Tomahawk na may range na mahigit 1,600 kilometro. Ang crosshairs nito ay malapit nang itutok sa Varyag, ang barko ng kapitana. Na-intercept ang misil. Lahat ay nawasak. Ay noting Tonis. Ang boses ng communication officer sa Varyag ay umalingaw-ngaw ng walang silbi. Ang kapitana ay kumapit sa console gamit ang nanginginig na kamay. Ang kanyang pagmamataas, ang dangal ng kanyang bansa, at ang kanyang absolutong kumpiyansa sa Mach 9 ay naging kahoy lahat sa loob lang ng ilang segundo. Ngunit may isang bagay pa siyang hindi maintindihan. Bakit? Bakit hindi pa sila umaatake? Oo, perpektong nagtanggol ang Pilipinas. Ngunit iyon lang, matapos pahinain ang kanilang atake, nananatili silang tahimik. Naubusan ba sila ng bala? O wala silang lakas ng loob na umatake? Ang executive officer ay nagtanong. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na winasak ng tunog ng hatol ng kamatayan. B.
Ang lahat ng speaker sa CIC ay nagsimulang maglabas ng nakababahalang tunog. Alert! Nakita ang radar wave. Nalakon tayo. Saan ang gagaling? Sa direksyon ba ng barko ng Pilipinas? Hindi po. Sa lahat ng panig. Sa himpapawid. Sa dagat. Para po tayong tinititigan ng mismong atmosfera. Nataranta ang mga tripulante. Tumingala ang kapitana sa screen. Sa sandaling nakita niya ang datos. Napagtanto niya na siya ay isda na sa ibabaw ng cutting board. Ang inilunsad ng barko ng Pilipinas ay hindi misil. Data link! Ang Aegis System-equipped vessel ay agad na nagbahagi ng napakaraming impormasyon ng kalaban sa pamamagitan ng Integrated Data Network ng HDDP sa mga P-1 aircraft sa itaas, sa mga land-based unit sa malayo, at maging sa mga satellite sa kalawakan. Ang nakatutok ngayon sa Russian fleet ay hindi lang ang crosshairs ng isang barko. Ito ay ang libo-libo, 10,000 baril ng mismong bansang Pilipinas. Ngunit ang pinakanakakakilabot sa kanya ay ang malamig na killing intent na inilabas mula sa VLS ng barko ng Pilipinas. High heat reaction. Marami. Tomahawk. Sigaw ng radar. Tomahawk cruise missile. Noong una, itinuturing itong ground target only. Ngunit ang Block 5 na bersyon ay iba. May anti-ship capability itong tumpak na sumusubaybay sa target at tumatago sa makakapal na baluti. Ang range ay higit sa 1,600 kilometro. Ang barko ng Pilipinas ay kalmadong lumutang sa safe zone ng outrange ng Russian fleet at maaari silang suntukin ng unilateral. Kalokohan! Paano kami lalaban sa kalaban na hindi namin nakikita? Sigaw ng kapitana. Ngunit ang atake ng Pilipinas ay lalo pang lumampas sa karaniwan. Karaniwan, ang lock-on ay isang babala. Aatake kami. Ngunit ang ginawa ng Pilipinas ay isang simulated lock-on, isang psikolohikal na pagbaril na higit paraon. Sa CIC ng Pilipinas, kalmadong nag-uutos ang direktor ng operasyon. Tomahawk launch sequence ilipat sa system simulation mode. Target, engine room at radar ng Varyag. Lock complete. Hindi nila kailangang maglunsad ng totoong misil. Ginawa lang nilang low output ang malakas na fire control radar at pinisil ito sa pinpoint na paraan. Nandyan ang iyong engine, hindi ba? Ito ay tulad ng isang master swordsman na itinutok ang dulo ng kanyang espada sa lalamunan ng isang baguhan at bumulong. Huwag kang gumalaw. Puputulin kita. Sa loob ng Varyag, nangyari ang isang walang katulad na pangyayari. Sa diagram ng barko sa monitor, ang engine room at ang rudder compartment ay tumpak na nag-ilaw ng pulang X. Kapitana, ito po ay mensahe mula sa Pilipinas. Kaya namin kayong palubugin anumang oras. Patayin ninyo ang inyong makina. Pagsali ng communication officer na maputla ang mukha. Ginagago nila tayo. Minamaliit nila tayo. Ngunit hindi siya makatutol. Ang radar accuracy ng mga ito ay napakatumpak na maaari pa nilang barilin maging ang isang tiyak na silid sa loob ng barko, hindi lang ang buong barko. Kung ito ay totoong bala, sila ay magiging pagkainan ng isda ngayon sa malamig na dagat. Bakit? Bakit hindi nila kami lulubugin? Ang kapitana ay kinagat ang kanyang labi dahil sa galit. Nauunawaan ang ibig sabihin nito. Hindi itinuturing ng Pilipinas na kalaban ng Russian fleet. Para sa kanila, ang labanang ito ay paghawak sa isang sakuna. Ang layunin ay pigilan ng out of control na Russia. At pauwiin sila nang hindi nasasaktan. Ang walang katulad na specs, ang 190 meter na dambuhalang katawan at ang lakas ng loob na hindi bumaril ay para doon. Hindi nila tayo gustong patayin. Sinabi lang nilang umuwi na tayo. Ang boses ng kapitana ay nanginginig. Ang napakalaking teknolohikal na padel sa harap niya. Ang Mach 9 missile ay naging laruan lang ng bata sa harap ng mata ng Diyos, Diyospen at ng espiritu ng pagpapahalaga sa buhay ng tao. Sa sandaling iyon, pumuti ang ibabaw ng dagat. Tila may hindi mabilang na puting ilaw ang umakyat sa himpapawid mula sa paligid ng barko ng Pilipinas. Nagulat ang mga sundalong Ruso, ngunit hindi ito misil. Ito ay high power na ilaw ng signal na pinakawalan mula sa mast ng barko ng Pilipinas. Ang Morse code ay humiwas sa malamig na hangin at umabot sa bridge ng Varyag. Tinatanggap namin ang pag-urong ng inyong armada. Hindi ito mapanukso. Ito ay businesslike, malamig, at napakagalang na senyas ng pakiuwi na po, talo na tayo. Ang kapitana ay walang lakas na sumandal sa upuan. Ang kanyang pagmamataas, ang kanyang fighting spirit lahat ay nawasak. Ito ay isang pagkatalo ng puso na mas malalim kaysa sa pisikal na pagkasira. Sa lahat ng unit, aatas na tayo mula rito. Kapitan,
Kaya pa naming lumaban. May misil pa kami. Tumahimik ka. Hayaan mo na kaming mapahiya pa. Ang mga barkong iyon, ang 2 barkong iyon, ay kuta na hindi natin kayang talunin kahit magkaisa pa tayo. Ang kanyang matinding sigaw ang naghari sa bridge. Ang 12-dosenang barko ay nagbigay daan sa 2 barko. Isang kahihiyan na mananatili sa kasaysayan. Ngunit kasabay nito, iyon ay isang himalang tagumpay kung saan ipinagtanggol ng Pilipinas ang bansa nang hindi nagbubuhos ng dugo. Ang dambuhalang Varyag ay mabigat na inikot ang bow nito at humarap sa hilaga. Ang likod nito ay hindi na ang yabang ng pagdating nila, kundi tila isang maliit na asong tumatakas. At sa likod nito, sa dulo ng abot tanaw, naroon pa rin ang walang galaw na silhouette ng 2 barko ng Pilipinas. Hindi sila naghahanap. Hindi sila umaatake. Naroon lang sila ng tahimik. Tulad ng mga kumaino bantay na aso na nagbabantay sa pasukan ng isang dambana. Napakaganda nitong barko, ang huling salitang binigkas ng kapitana habang tinitingnan ang monitor. Iyon ang pinakamalaking pagpupugay sa kalaban na tinawag niyang kalawang na bakal noon. Target retreated. Na kumpleto. Lumalayo na. Ang ulat ng Raiderman ay bumasag sa katahimikan ng CIC na madilim. Sa sandaling narinig niya ang mga salitang iyon, ang batang fire control officer na nakaupo sa tabi niya ay bumagsak sa kanyang upuan. Whew! Isang malalim na buntong hininga. Ito ay tila isang senyas. Ang tensyonadong hangin ay biglang lumuwag. Hoy! Huwag kang sumigaw ng ganyan! Baka marinig tayo ng kalaban. Ang direktor ng operasyon ay tumawa habang tinatanggal ang kanyang headset at pinaluwag ang leeg. Pagpasensiyahan mo na po ako. Sa totoo lang, pakiramdam ko hindi ako nabuhay. Nakita mo ba ang dami ng misil nila? 2 lang tayo dito. Hindi na yun bullying ng numero. Iyon ay massacre. Masyado kang natatakot. Walang kinalaman ng numero. Ipinakita ng direktor ang analysis data ng SPY-7 sa monitor. Ang mata natin, naririnig pa nga ang tunog ng pagpapalit ng briefs ng mga iyon. Sa isang away, ang mananalo ay ang nagtutuon ng kutsilyo sa lalamunan ng kalaban bago pa man magsimula ang laban. Mabuti na lang at hindi na tayo bumaril direct. Mangiskan na. Kung bumaril tayo, mapupuksa sila. Magiging international problem tayo. Ito ang pinakamahusay na paraan ng panalo. Tumunog ang bell ng pagpapalit ng shift. Sa deck, naroon ang 2 opisyal. Isang bagong teniente lieutenant at isang senior chief petty officer na may puting buhok. Ang malamig na hangin ay tumama sa kanilang katawan. Habang pinapanood ang dagat na kulay sunset, binuksan ng teniente ang kanyang kape. Sarge, hindi ko pa rin maintindihan. Baka imasi pa. Ano yon? Tungkol sa barkong ito. Napakalaki nito. 190 metro? Hindi naman ito battleship. At ang construction cost humigit kumulang 395 bilyong piso bawat isa, hindi ba? Binabatikos tayo ng balita bilang pagsasayang sa pondo ng bayan. Ang senior chief ay tahimik na nakatingin sa dagat. Nagpatuloy ang tenyente. Kulang tayo sa tao. Wala tayong pahinga. Pero imbes na gumawa ng normal na frigate, gumawa tayo ng ganitong halimaw na puno ng ginto. Hindi ba sana mas madali ang rotation kung nagdagdag na lang tayo ng mas maraming normal na barko? Ang senior chief ay dahan-dahang lumingon at tumingala sa dambuhalang mast. Alam mo ba kung bakit ang barkong ito ay nasa dagat? Siyempre, nasa dagat ito kasi barko ito. Mali. Sa totoo lang, ang system na ito dapat ay nasa lupa. Ang Aegis ashore. Kung nasa Luzon at Palawan iyon, hindi natin kailangang lumabas sa ganito kalamig na dagat. I'm fast din. Kung gayon, bakit? Ang senior chief ay malungkot nang ngumiti. Ang booster. Ang propulsion device na iniiwan matapos ilunsad ang interceptor missile. Iyon, ayon sa calculation, may hindi zero na posibilidad na mahulog sa bahay ng sibilyan sa labas ng drill area. Kung sakaling naanod at nahulog sa bubong ng bahay, ano ang gagawin natin? Iyon ang pinag-usapan. Ang tenyente ay nagulat. Iyan ay probability lang. Kung saan baka masira ang bansa sa darating na misil. Pinatigil nila ang plano dahil nag-aalala sa pagbagsak ng sunog? Oo, pinatigil nila. Ang boses ng senior chief ay naging mas matatag. Tawanan tayo ng lahat ng hukbo sa mundo. Sabi nila, masyadong neurotic ang mga Pilipino. Pero, alam mo ba? Hindi ko kinamumuhian ang desisyon na iyon ng gobyerno ng Pilipinas. Bakit po?
Hindi natin hahayaang may isang piraso ng basura ang mahulog sa ulo ng ating mamamayan. Ang tapat na malasakit na iyon ang siyang katangian ng bansang dapat nating bantayan. Ang tenyente ay walang masabi. Itinuro ng senior chief ang direksyon kung saan naglaho ang Russian fleet. Ang resulta ng pagpapatupad sa malasakit na iyon ay ang halimaw na ito. Kung hindi pwede sa lupa, ilutang mo sa dagat. Pilit nilang isiniksik ang dambuhalang katawan. Dahil dito, napilitan tayong mag-duty dito. Ininom ng senior chief ang kape niya at ngumiti. Ngunit, tingnan mo! Dahil iniwan natin ang shield sa lupa at lumabas sa dagat, nakakuha tayo ng isang kuta na maaring lumipat mismo sa harap ng kalaban. May mata tayo na kayang makita 50 kilometro ang layo at may kamao na 128 missile. Bakit sa tingin mo tumakas ang Russian fleet? Nakita nila ang napakatinding pangako sa likod natin. Ang bansang hindi kailanman magsasakripisyo sa kanyang mamamayan. Ang tenyente ay matinding tumapak sa deck. Ang kinatatayuan niyang bakal, na inakala niyang isang mamahaling kalawang lang, ay biglang naging matatag at mainit. Halimaw na isinilang ng malasakit? Hindi masamang palayaw, hindi ba? Samantala, sa bridge ng umaatras na Russian cruiser na Varyag, nakatingin ang kapitana sa monitor. Ang siluet ng barko ng Pilipinas ay maliit na lang, parang butil ng kape dahil sa layo. Kapitan, pinahintulutan na ang pinakamataas na authorization. Ang misil namin ay pwede pa. Ang boses ng executive officer ay pinigil niya sa isang kamay. Wag na. Sayang lang. Ngunit hindi ko maintindihan. Hindi lang tayo ni-lock on. Inanalyze nila tayo. Ang kapitana ay nag-cross ng braso. Itinago ang kanyang nanginginig na daliri. Nakita ng barkong iyon kung totoo ba o decoy ang misil natin. Anong klaseng warhead mayroon at kung saan tatamaan para mapatigil tayo. Hinubaran tayo. May na mga panado. Kung lumapit pa tayo ay ituturing na target lang na ipoproseso. Bumulong siya, pumikit ng sandali. Magandang barko iyon. Tahimik, malamig, at walang hangganan. Sana, sa susunod, makalaban ko ang mas worthwhile na kalaban. Buong pwersa, umuwi na tayo. Ang boses ng kapitan ng BRP Hari ay umalingaw-ngaw sa conning tower. Ang dambuhalang katawan ay mabagal na umikot. Humihila ng puting guhit. Lumubog ang araw at binalot ng dilim ng gabi ang dagat. Ngunit sa mata ng tenyente, tila nakikita niya ang di nakikitang ilaw na inilalabas ng barkong ito. Kahit sa dilim, kahit sa gitna ng bagyo, ang mata ng barkong ito ay hindi kailanman ipipikit. Dalawa lang sila. Ngunit sa dalawang barkong iyon, nakasakay ang kaluluwa ng isang bansa na walang kasing tapat sa pagprotekta sa kanyang mamamayan. Salamat po sa duty, Chief. Sige. Pag-uwi, maliligo ako. Gusto ko ng mainit na paliguan. Una sa Kuminapona, habang sila ay naroroon, ang bukang liwayway ng Pilipinas ay laging darating kasabay ng katahimikan. Iyan po ang kwento. Ang matinding dedikasyon ng mga inhenyero at sundalo sa likod ng dalawang barko. Ang pinakamalaking kaligayahan ay ang hindi paggamit ng misil o radar, ngunit hindi mapoprotektahan ng mahalaga sa pamamagitan lamang ng kabaitan. Ang Aegis system-equipped vessel na ito na isinilang mula sa pag-aalinlangan at paghihirap para lamang protektahan ng mamamayan ang siyang mukha ng Pilipinas ngayon.